gaganda ang mundo. Kapamilya, madalas ka bang ma-stress o may kilala kang madalas ma-stress? Kung minsan sa tindi ng iyong stress, pati ang mga mahal mo sa buhay na si stress kapag ikaw ay stress. Good news po, mamaya pag-uusapan natin ano na mga dapat malaman at gawin para maiwasan ang sobrang pagod at stress sa buhay. Sa ating episode na Stress Buster! At syempre sa napapanahong Thanksgiving season, pag-uusapan naman natin kung paano natin mapapasaya si nanay. Pero bago yan, okay? Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsubaybay sa tulong ko Pasa Magloban. Shout out lang ha sa Heronka and Moreno family. Nandiyan si Tito Gimo at saka si Tita Terry Moreno watching the show. At syempre, kino-congratulate namin si Pastor Jobet and May Leyva ng Valley Christian Outreach Church for their outstanding Thanksgiving Advance Celebration na nag-feature po ng dinner concert kasama mga kaibigan namin si Donita and Felson Palay. At marami po kaming na-meet dyan na nanonood ng programa namin at pinangako po namin babatiin namin sila sa araw na to. Batiin mo naman sila! Yes, happy viewing! Naalala ko dyan si Miss Rebecca Raimundo at si Miss Zaida Samonte. Hope to see you again po. Okay, bago tayo dumako sa tulong pampagana segment, okay? May magandang balita sa inyong Bistro Filipino. Correct! Bistro Filipino invites you to experience all-you-can-eat lechon de Cebu with other dishes like pinakbet, pinangat na pampano, steam okra, ampalaya eggplant with buro, naku, matagal niya namimiss yung buro, sinigang, kaldereta, kare-kare, pansit bihon, at baliwag lechong manok. Starting November 15, every Friday, Saturday, and Sunday po yan. Kaya for reservation, tawagan po ako number ng 623-736-7655. or bisitahin niyo po sila sa 1559 Amar Road, West Covina, California. Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil paniniwala po namin, one idea can change your life, or in this case, one story can change your life. At ang kwento po natin sa araw na ito ay ito. True story po ito about second chance. Okay. Alam niyo po, unang nagkita si Bob Harvey at saka si Annette Adkins noong 1955. Ito sabi ni Harvey, I cannot take my eyes off Annette. So, she had auburn hair, napakaganda daw ng face, may beautiful eyes, talagang wow daw talaga. At alam niyo po, the two ended up going to prom together. Just like most of us po, may mga bata-bata tayo, ang ating wish, sana makakasama natin sa prom. Nangyari po sa kanila. Yes, but as many young relationships go, hindi na sila nagkita matapos ang graduation. At both got married with other people. Siguro sabihin niya, sayang naman, hindi nagkatuluyan. Pwede ba tapos ang kwento? Tuloy natin. So, si Harvey, hindi niya nakalimutan si Annette, no? Noong 2017, after his wife died, nag-search po siya sa Google. No? Hinanap niya si Annette Adkins at na-discover niya po na widow na rin. Naku, hindi. Mabuti na lang. May Google na po nung panahong yon. Yes, so nagpadala siya ng card at saka kasama ang phone number at muli silang nag-usap. And after chatting for a bit, si Bob Harvey po drove 500 miles to visit her. Hindi, miss na miss niya na po talaga. Ang layo, ginahe. Oo, ang stop niya lang po, gas, at saka nung bumili siya ng bouquet of carnation flowers. So, nung sila ay magkita, binigyan ni Harvey si Annette ng bulaklak. And in October of 2017, yung pong high school sweethearts married and as together like they did at prom 63 years early. Nandindi, no? So, yung pangarap yun nangyaring in love na 63 years earlier, nagkatotoo po, sila na po ay naging mag-asawa. Ay, mga 70 plus na siguro yan. Di lang, mga 80 na yan. Oo. Okay. Kasi kung nag-prom sila ng 16 plus 63, so almost 80, 90 na po yan. Matatanda na sila, 80, pero yes. ang punto po nito is, marami pa tayong pwedeng gawin. Okay, ano po lesson natin? Lesson number 1. Everybody deserves a second chance. Tingnan niyo po itong kwento ni Baba at ni Annette. Matatanda na po sila, pero meron pa silang gustong mangyari sa buhay nila. So, ginawan po nila ng paraan para mangyari itong bagay nito. Kahit feeling nila, sayang hindi sila nagkatuluyan the first time. But the good news po ito, anuman yung pinangarap nyo before na hindi nagkatotoo, Pwede pa.
Ano po message namin? Everybody deserves a second chance. Yes. Baka naman ngayon, pwede na. Yung mga hindi pwede noon, pwede na ngayon. So please, ano man po yung pinapangarap nyo na hindi nangyari before? Subukan mo ulit. Baka makatulad ka kay Bob. Napakasalan mo yung babaeng gusto mo. Laila Akita, sabi niya, we all make mistakes. Everybody should be given a second chance. Totoo po yan. So lahat tayo nagkakamali. Kung minsan nagkamali tayo, parang feeling natin wala na. Hindi po. Everybody deserves a second chance. Even you. Even yung anak mo na nagkamali, deserve a second chance. Even yung asawa mo, kapatid mo, pinsan mo, kaibigan mo, they deserve a second chance. Okay, ito naman. Number 2. Every moment of your life is a second chance. Sisi mo, ha? Oo nga. Every moment of my life is a second chance. Sabi nga, Opo! Oo, sabi nga ni Oprah Winfrey, di ba? If you are still breathing, you have a second chance. Totoo po. Ibig Huminga sabihin ka mo, pa eh. meron ka hindi nagawa kahapon, gumising ka ngayon, naminga ka. Ibig sabihin, this is your second chance to do what you failed to do yesterday. Kaya sabihin, every minute, every moment, bawat sitwasyon na nandun kayo, is a second chance to do the things that really matters to you. So ano po ang punto ko? Grab this second chance. Do the things you need to do. Hanggat humihinga ka, meron pa. Number 3, a second chance is a waste if you didn't learn from the first. Yeah, so napasin niyo po, pag meron ka ng second chance ngayon, at sayang, lahat naman tayo meron everyday, pero hindi tayo natuto sa una nating chance, yes. it will become a waste. Balik po tayo kay Bob at Kenneth. So si Bob, si Kenneth na in love. Si Bob, lalo na love niya. Kaya lang, nagkaiwalay, nagkalimutan, they go their separate way. Tapos nabalo sila pareho. Nung malaman niya, sabi niya, I learned my lesson. Pinabayaan ko itong pag-ibig na to 63 years ago. Hindi ko na pababayaan ngayon na kahit pagkalayo-layo, take note, nag-drive siya, nagbiyahe siya, 500 miles. para po matupad yung pangarap niya nung bata pa siya. Ang punto ko po ito, gawin niyo na po yung pagkakataong ito. Siya po natuto sa kanyang pagkakamali, itinama niya. Kayo po, make sure kung meron kayong maling nagawa, I hope itama nyo na ngayon para yung second sense nyo will become fruitful. Yes. Lesson number 4. With God, there is always a second chance. Totoo yun. Yan po. Ito po maganda sa Diyos. Sa Diyos po, may second chance. Actually, sir, nakaka-second chance. May third chance pa kay Lord. May fourth, may fifth, may sixth. Ibig sabihin, hanggat tayo nabubuhay kay Lord, there's always a chance. Ano man ang pinagdaanan mo, ano man kasalanan ginawa mo, ano man problema ginawa mo, ano man mga pagkakamali mo sa buhay, ito po maganda sa Diyos. Pag tayo po lalapit lang po sa Kanya, higit po tayo ng tawad sa lahat ng ating pagkakamali, God will always give us a chance. May it be the 100 chance, 1,000 chance, it doesn't matter. God has always a chance, always prepared para ibigay sa iyo. Di ba kahit nagkamali tayo, sabi ng 1 John 1:9, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. Huwag niyo pong kakalimutan yan. At para ganahan naman kayong kumain, visit Butterberries Cafe Food Truck every Sunday from 9 a.m. to 5 p.m. at Melrose Trading Post, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. For catering po, tawagan ang number ng 323-610-9005. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mo Global, Vic Garcia bumalik. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin continually gumanda ang buhay nyo, continually bibigyan namin kayo ng mga tips para lalong gumanda ang buhay nyo. Sa araw na to, pag-uusapan natin ang mga tips kung paano mapapasaya ang inyong nanay, lalong-lalo na sa panahon ng Thanksgiving. Huwag kalimutan ang mga tips na to as you celebrate the Thanksgiving season. Okay, makinig po kayo mabuti. Mga simpleng paraan para mapasaya si nanay. Number 1. Talk to her when you have problems. Isa po sa napakagandang paraan para pasayahin si nanay,
kausapin niyo po siya pag may problema kayo. Siguro sabi niya, sir naman, sasaya ba si nanay? May problema nga ako. Naku, makinig po kayo mabuti. Totoo yan. Paano sasaya si nanay pag may problema kayo? Paano? Kasi makaramihan po sa mga nanay, gustong-gusto nila ma-involve, no? Feel involved sa kanilang mga children's lives. Especially when their kids invite them to share their feelings, yung thoughts nila, yung problema nila. Totoo po yun. Gustong-gusto. Kasi po si nanay, parang feeling niya, pag kayo may problema, at alam niya nahihirapan na kayo, at hindi kayo lumalapit sa kanya, feeling niya nanay, siguro wala na akong ma-contribute sa kanyang buhay. Siguro wala na akong maitutulong sa kanya. Pero the moment lumapit kayo at siya, mama, problema ako. Ano po masasabi niyo? Anong tingin niyo pong magandang gawin? Anong opinion mo? Pag hiningan niyo po si mama, tuwang-tuwa siya. Bakit po? Kasi feeling ni mama, importante pa siya at yung kanyang sinasabi matters. Kahit hindi mo gawin yon, just yung act of asking and telling Malaking bagay. makes your nanay very, very happy. Number 2, communicate with her as often as possible. Kahit na may edad ka na. Diba? Magpadala ka ng quick text. Even yung mga small acts of kindness, napakalaki po ng payoff niyan. Sending your mom a quick text during the day. Kumbaga sabi mo, oh, I'm thinking about you, will make your mom feel appreciated and special. Lalo-lalo na po ngayon po, wala naman kayong ganong gagastusin pa nag-text kayo. Pwede rin kayo Oo. mag-email. O kaya pwede kayo mag-send ng message. Kuminsan ganda pa ngayon eh. Kuminsan, di mo na kailangan mag-isip. May nag-send sa'yo ng magandang inspirational quote. I-send mo lang kay mami. O kaya may nagpadala sa'yo ng magandang inspirational video. Padala mo lang kay mami. Tapos sabi niya, mami, you might like it. Diba? Just the thought na naisip mo na si mami might like that video, tuwan-tuwa na po si mami. Oo. Ibig sabihin, importante siya at iniisip mo siya araw-araw. So, ang ganda po, wala pong ganong bayad dyan. Konting segundo lang po, ilang minuto lang po for you to do this, but it will make your mommy very, very happy. Hindi mo kailangan magpadala ng nobela para magkaroon ng impact. Kahit yung maiksi lang, hi ma'am, I hope your day is going well. Or kumbaga enough na yun to show that you care about your mom's happiness. Napakasimple, sasaya na siya. Number 3. Make or buy a personal gift for her. Hindi lang buy, pwede kang mag-make. Oh, ito ba? Ilinawin natin. Oo. Okay po yung humingi ka ng tulong kay mami. Okay po yung pinapadala mo. Okay po yun. Pero kung kuminsan po, kailangan din po ni mami yung actual, tangible item na pwede niyo pong iabot sa kanya, padala sa kanya, ibigay sa kanya dahil nakakakumpo na puso yun pag naalala niya, uy, may pinadala si mama. At sabi pa ni Evelyn, kung makakagawa pa kayo ng personal gift, yung talagang ginawa nyo, alam niyo, pinaghirapan nyo, lalo pong matutuwa si mami. Yes, kasi yung mga gifts mean more when they show that you put some time and effort into them. Yung bang pinagpaguran mo, no? Na hindi kinakailangang mahal eh. 'Di ba? Either anything that shows that you took time to think about her would make your mom very special. Hindi ka sabihin ni Or iba, feel happy. sir, layo ng bahay ni mami sa akin eh. Layo. Okay po, may posibilidad na malayo siya. Ito, good news. Ang dami pong paraan. Number 1, gumawa kayo ng personal item. Pwede niyo pong pa-FedEx, pwede niyo pong pa-UPS. Kung nagmumura kayo mura ng konti, USPS. So, may paraan po para mapadala. Ito pa mas maganda. Kung minsan hindi mo na kailangan gawin kung ayaw mo gumawa. Punta ka lang sa mga online store. Yes. Tapos, isulat mo yung pangalan ni mami, address ni mami, at lagay niyo pa gift. Kasi pag gift, minsan binabalot pa nila. So ito, wala kang ganong gagawin. Hindi mo pupuntahan, hindi ka babiyahin ng pagkalayo-layo, katulad ni Bob kanina. Pero matatanggap ni mami yung isang item na gustong-gusto mo magkaroon siya. Di ba? Ang ganda po, magkapasaya kay mami. Ay, napakaganda kung padadala nyo siya ng Huggy Bag by Unleash. Yan. Invention po yan ni Sir Vic. Mamaya, papakita namin sa inyo yan. So, number 4, help your mom around the house. Ayan, may mga pagkakataon naman, ikaw ay nakatira sa bahay ng nanay mo, or may mga pagkakataon, lalo na bata-bata pa. So, kung ikaw ay bata-bata pa, estudyante, nagtatrabaho, pero nakatira ka pa kay nanay, at tumang-tuwa po si nanay, yung bang, alam mong trabaho niya yon. Alam mo? Yes. Alam niya rin trabaho niya yon. Pero yung lapitan mo, mami, ako na po bahala dyan. Pagpahinga na kayo, paayusin ko yan. Ako na maghugas ng pinggan. Ay naku, tuwan-tuwa po si mami noon kasi alam niya na concerned ka sa kanya, pagod na siya, gusto mong tulungan siya. Tanong, when was the last time
ginawa mo yan. Kasi yung gawain sa bahay, medyo stressful din yan di ba? At nakaka-drain ng time. So, take time or take some of your time para mawala naman yung pressure sa nanay mo by helping out with things you're able to do. Lalo na ikaw bata ka, kung estudyante ka, talagang maasa ka kay mami, please do this. Kung di mo pa nagagawa to, do this. It will make her happy. Number 7. Number 5. Number 5 pala, make a meal for her. Ayan, ito yung, kasi tayo po, mga anak, normal na, alam na natin, si nanay ang maghahanda ng pagkain sa atin. Tanggap na natin yun, na-expect natin yan. Pero alam niyo, magugulat si nanay, pagising niya, may pagkain na. Ay, nako! Tuwang-tuwa si nanay. At sabi mo, mami, hinanda ko yan para sa'yo. Ay, nako! When was the last time ginawa mo yan? So, if you know your mom is having a busy week, tell her na, uy, ako naman po magluluto ng dinner sa'yo o breakfast, no? Even if you can't do it all yourself, offer to help her in the kitchen, di ba? So, you will learn some sweet cooking skills. Actually, kahit kuminsan hindi ka marunong magluto, pwede namang bumili. Yes. Kaya pwede pa nga maganda. Gumising ka ng umaga, bumili ka ng food sa labas, di ka marunong magluto eh. Tapos, lagay mo lang sa magandang plate, tapos katukin mo si mami. Mami, breakfast in bed. Di ba? Ang sarap-sarap ng feeling ni mami na pinaghandaan mo siya. Number 6, spend time with your mom. Naku, importante yan. Pwede kang mag-hangout. No, just the two of you. Hindi kailangan ng maraming kasama. Suggest you see a movie, di ba? That you really know na gustong-gusto ng nanay. Yun, pwede mo. See a movie. Kung medyo may budget ka ng konti, go to a park, go to a theme park. Kung medyo malaki-laki Spa. budget mo, spa. Kung malaki-laki pa, kung kayo, mag-cruise. So, ibig sabihin po, ito po yung mga pagkakataon talagang makakapag-spend time ka with mami at natutuwa siya dahil alam niya, you're putting her sa yung buhay na importante. Number 7, remember important dates. Yeah, huwag niyo po kakalimutan. Ang pinakamasakit po sa nanay ay ito. Birthday, nakalimutan mo. Okay yun, kumisa naman. Pasko, bagong taon, Thanksgiving, nakalimutan mo regaluhan. Or Huwag niyo po kakalimutan yun. O kaya, puntahan. Please, those are so few days na gustong-gusto po ng nanay na makapiling tayo o kaya maalala siya. So, huwag niyo kakalimutan. Kasi nothing makes a mom feel more special than her children remembering her on special dates like birthday, anniversary. So magpadala po kayo ng mga heartfelt letter, cards, or e-cards na mag-e-express how much you love her. Yan, ako. Sana po marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, Pag-uusapan natin ano-ano mga dapat malaman at gawin para maiwasan ng sobrang pagod at stress sa buhay. magbabalik pa ang tulong ko pa sa Mag-Global. Huwag bibigyan. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Mo Global, Vic Garcia pumalik. At Avelyn Garcia, Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Kapamilya, alam mo bang maraming tao ngayon ng stress sa dami ng problema ang kanilang pinagdaraanan. At dahil sa stress, kung minsan hindi na makakain dahil walang gana, dahil hindi na kumain, humihina ang resistensya, kaya yan, nagkakasakit. minsan nagkakasakit po, yun po nagiging problema. At alam nyo po yan, may mga pagkakataon pong nangyari sa inyo yan at nangyari sa mga mahal nyo sa buhay. At yung iba naman, di na makatulog, kaya laging puyat. Dahil sa puyat, laging lutang. Nako! At wala sa sarili, kaya walang lakas para solusyonan ang problema. Lalo to'y lumalaki at dumarami ang problema. Alam nyo rin po yan, kuminsan sa simpleng, kuminsan may problema, na-stress, dumami ng dumami, kuminsan hindi lang po iisip ang apekto, pati katawan, nagkasakit, naku, problema yan. At pati tuloy ang mga relasyon Yan. na apektado na. Dahil ang hirap na niyang pakisama. At alam niyo po yan, pag si nanay, si tatay, si ate, kuya, stress, hindi ba parang wala ka naman sinabi kung masama, galit. Kuminsan wala ka pa ang ginagawa, galit. Hindi pa nga kayo, magkita pa lang kayo, galit. Bakit? Stress siya. Yan po ang problema ng stress. Kaya kailangan pag-usapan natin mabuti paano solusyonan ng stress. Yes, pag-uusapan natin ngayon ano ang mga dapat malaman at gawin para maiwasan ang sobrang pagod
at stress sa buhay. Sa ating episode na Stress Stress Buster. Buster. Ito pa makinig mabuti. 3 lang po ituturo namin sa inyo. Pag ito natutunan nyo, marami pong strategy para bawasan ng stress. Pero ngayon, 3 lang po para madaling tandaan. At pag ito po natutunan nyo, we promise you, marami po sa stress nyo, mawawala, maglalaho at gaganda ang inyong pakiramdam. Number 1, be thankful and make a gratitude journal. Okay, ulitin ko muna. Unang step lang po, matuto kayong magpasalamat. At pangalawa, kasama sa step na yan, gumawa kayo ng gratitude journal. Siguro, ano yung gratitude journal? Papaliwanag namin sa inyo. Pero unang-una pong dapat nyo gawin, matuto kayong magpasalamat. Ano ba yung pagpasalamat? Yung pagpasalamat, di ba, yung pagiging grateful, di ba? Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what you have into enough and more. It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity. Sabi ni Melody. Ano daw mangyayari pa nagpasalamat? Stress tayo. Madami tayong problema. Dami natin pinagdadaanan. Paano makakasolusyon ang being thankful? Ito po, una-una. Number 1, pag ikaw biglang nagpasalamat sa dami ng problema mo, ano mangyayari? Dami kong problema eh. Boss ko, ganito. Ang dami ng problema. Ganyan. Biglang, ano pwede pasalamat sa trabaho ko? Lord, Buti thank na you. lang. May trabaho pa ako. Kasi kung wala akong trabaho, kahit kasama ko itong mga hindi ko gustong kapisina, sino ang kabayad ng aming bahay? Sino ang kabayad ng kotse? Paano nga pag-aaral ng mga anak ko? Yes. Lord, thank you. May trabaho ako. Nahihirapan ako sa trabaho ko. Tulungan niyo po ako. Pero maraming anong biglang mangyayari? Bigla yung stress mo, Bababa. bababa. Kasi naalala mo na, itong trabaho ito, ang ginagamit ng Diyos para pagpalain ka. Yes. Kaya nga, no? It is not happiness that brings us gratitude. It is gratitude that brings us happiness. Kasi maraming tao nagsasabi, kaya ako nagpapasalamat kasi maraming magandang nangyari, oo. kaya nagpapasalamat ako, kaya ako masaya. Yes. Yung po yung sinasabi nila. In a way po, totoo yun. Nagpapasalamat tayo sa mga magagandang nangyari. Pero alam niyo po, kabaliktaran daw po dapat ang dapat. Ano yun? Dapat daw tayong magpasalamat sa anumang nangyayari sa buhay natin, then it will bring happiness. Take note of this. Hindi po lahat ng araw maganda pangyayari. Ibig sabihin, pag di maganda pangyayari, hindi ka na papasalamat. So, hindi ka na magiging happy. Ang punto po nito is, kahit anong nangyayari, may magandang nangyayari. Kahit sa pangit na yan. Patuloy ka na magpasalamat. Anong mangyayari? Kahit parang pangit yung nangyayari, sasaya ka. Yung pong ibig sabihin nun, pag natuto tayo magpasalamat, sasaya tayo sa ating buhay. Eto pa, ang gratitude, alam mo ba, kapamilya, is the healthiest of all human emotions. The more you express gratitude for what you have, the more likely you will have even more to express gratitude for. So, Sabi sabihin, ni Zig Ziglar ang gratitude at pagkapasalamat ang pinaka-healthiest, pinaka-malusog sa lahat ng emosyon. So, ibig sabihin po, kung gusto natin maging emotionally healthy. Kasi, di ba, lahat natin, gusto natin physically healthy. Okay po yun. Pero there's such thing as emotional health. At ang sabi po dito, if you want to have to be emotionally healthy, practice po araw-araw. Magpasalamat po tayo sa lahat na nangyayari sa ating buhay. You know what will happen? A lot of good things will happen and stress will slowly go away. Ito, tip, bibigyan na namin kayo ng tip, ha? Mag-start po tayo ng gratitude Ito yung journal. sinasabi natin kanina. Yes. Paano mag-start ng gratitude journal? Ito po, bibigyan natin kayo ng step-by-step Yes. procedure. Simple lang po ito eh. Simple pero powerful practice to improve mental well-being and cultivate a positive mindset. Kasi nag-involve po ito ng regularly writing down things you are grateful for, which can help you focus on the positive aspects of life and foster a sense of appreciation. So, ano ba yung step-by-step guide paano ka makakreate ng gratitude journal? Number 1, choose your medium. Ibig sabihin po, mamili po kayo kung paano nyo balak gawin yung gratitude journal. Maraming parang, but basically, let's Yes. talk about the two. Physical journal, ay ano po ito? Kukuha kayo ng notebook, Ballpen. at ballpen, isusulat nyo yung mga magandang nangyari sa buhay. Yun ang isang paraan. Pero meron isang paraan, kung gusto nyo po, tawag naman doon, digital journal. Ito naman po yung may cellphone kayo, pupunta kayo sa notes, magsusulat kayo ng mga bagay. Hindi pala magsusulat, magpipepindot, magtitetext. So, either way, but nasabi lang po namin, we suggest mas maganda po yung
notebook. Kasi po, yung feeling mo na pagsusulat, nakakatulong din po yan. Pero kung talagang, mas okay kayo sa digital, no way, no problem. Ang pinaka-importante po, step number, mamili ka, digital ba o physical notebook? Yun ang unang-una mong desisyon na. Okay, napag-desisyon ko na. Notebook ang gagamitin ko. Number 2. Number 2, pag nakapili ka na, set a time for journaling. Mamili ka, kailan ka ba mag-journal? Sa umaga ba o sa gabi? No? Decide on a time that works best for you. Yung ibang tao, they prefer doing it in the morning to start the day, no? On a positive note. While others naman find it helpful at night to reflect on the day before bed. So either diba? way po, okay yan. Mamili kayo. Ano yung bagay sa inyo? Kasi may mga tao po na gusto nila magsimula yung kanilang araw ng tama. So what they do? In the morning sulat. Para simula nung araw, Lord, thank you. Ang ganda po nangyari. Ganyan. So, salamat Lord dito, salamat dito, At pwede salamat. niyang balikan yung nangyari kahapon. Yan. Diba? So, yung iba naman po, iba style. Gusto nila lumipas muna yung buong araw. At pagkatapos sa buong araw sa gabi, ano yung maganda nangyari? Salamat dito. Thank you Lord dito. Thank you Lord. So, ibig sabihin, babalikan po nila yung nangyari nung araw na yun. Iba naman po, pag umaga, babalikan naman nila yung nangyari kahapon. At the end of the day po, ang purpose mo lang is, hahanap kayo ng pwede ipagpasalamat sa nangyari sa buhay mo. That's journaling. At every time you write it, alam mo na mababawasan ng stress. Bakit po importante yung journal? Kasi po, pag kayo po ay nag-iisip ng problema, ay stress kayo. Pag kayo nag-iisip na maganda nangyari sa buhay niyo, na wala stress, sumasaya kayo. Yun po ang purpose ng journaling. Correct. Number 3, start with a simple prompts. No, simple words lang, hindi po kailangan, yung nahaba kayo ng nobela, hindi po. So, to avoid feeling overwhelmed, na-overwhelm ka, start with simple prompts. Ano to yung mga example namin? Today, I'm I am grateful grateful for. So, pwede ka na magsalita, di ba? Na, I'm grateful for my husband. I'm grateful for The my house! breakfast, di ba? So, yung iba naman, ang prompts naman nila is one positive thing that happened today was. Na, Diba? hindi ako pinagalitan ng boss. Kung nginitian ako ng boss, kung binati ako ng boss, iba yung mga simple lang gano'n na, papasaya sa'yo. Oo, hindi ako na late sa trabaho. O kaya, pwede namang prompts yung someone who made me smile today is. Diba? Ganun po yung mga simpleng bagay lang po, pero that's how you say Or an your journal. opportunity I have that I'm thankful for is. Number 4. Or naman, list 3 to 5 things you're grateful for each day. List 3 to 5, no? So, magsulat ka, ano-ano ba yon? So, things that you're grateful for. This can be big or small, ranging from meaningful experiences or yung simple lang. Sulat nga Diba? po. As you write it, at isip kayo ng pasalamat, you will always makaisip pag palagi kayo ng isang bagay na pagpasalamat. And every time you write it, it will make you happy. At number 5. 5, write consistently but flexible. While it's beneficial to write every day, it's important not to feel pressured. So if you miss a day or two, huwag kang mag-guilty. Just resume. No, consistency is the key, but it's okay to skip when life gets So critical po, dapat sinimulan nyo kung pwede ituloy-tuloy po natin. Kung sakaling matigil, okay lang, resume lang po at makikita nyo, it will really change the way you look at life and stress will go away. Sa aming pagbabalik, itutuloy po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang tulong ko para sa magluhan. Huwag bibitiw. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia, bago natin ipagpatuloy ang topic, magbibigay daan muna tayo sa musical hair tips ni Jane Magan Chang ng Jane Rockstar Salon. Jane! Your hair once dark, now gleams with light, reflecting grace, pure and bright. The scalp was dry, now feels reborn, 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 reborn. Your hair once dull, now gleams with light, reflecting grace, pure and bright. The scalp was dry, now feels reborn, 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 reborn. Like nature waking with the dawn. In this
this moment sacred, serene. You find abundance in between. Reborn, reborn, reborn. Scalp care you give, just have that faith. Keep holding on. It is a story of that beauty gently told. Scalp care you give, just have that faith. Keep holding on. It is a story of that beauty gently told. Everybody, let your voice be heard by the way your hair speaks. A chain rock star salon. Yes, you can be whole. Maraming salamat, Jane. Until next time. Okay, this time, papatuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na anong dapat malaman at gawin para mabawasan ang sobrang pagod at stress sa buhay. Sa ating Dating episode na, Stress Buster! Ayan, number 1, be thankful and make a gratitude journal. Kasi napaka-importante para pasalamat po tayo. Slowly, the stress goes away. Number 2, take a nap or a power nap. No, take a power nap as often as possible. siguro sabihin nila, Sir, ano ang koneksyon ng power nap sa stress ko? Makinig po kayong mabuti. Kung hindi niyo po ito ginagawa, napaka-importante na po itong pag-uusapan natin on the value of power nap. To some of you, Sir, ano ba yung power nap? Ano yung power Ang nap? power nap kasi, ano yan short nap na tinatawag that typically lasts between 10 to 30 minutes. And it's designed to refresh, recharge your mind and body quickly. Unlike yung mga longer naps which can lead to sleep inertia, yung parang pagkatapos mo parang nag-groggy ka na upon waking. Yung power nap hindi, maiksi lang yan. Nagpo-provide ito ng burst of alertness without disrupting your natural sleep cycle or making you feel sluggish afterwards. Yan. So, lilinawin po natin. Kasi marami pong klaseng nap. Okay? May power nap, mayroong nap, yung iba, natulog na. Okay? Longer nap. Hindi po yun ang pinag-usapan natin. Ang power nap po is just 10 to 30 minutes. You can do it in 10, 15, 30. Kung pwede. It depends on the time available to you. Kasi po, paano kung mapagpa-power nap? Nasa opisina ako nagtatrabaho. Hello. Di ba normally meron ka lunch break na 30 minutes to 1 hour? Part of your lunch break, kumain ka din. Power nap for 10 Power to nap 15 ka minutes. na. Or, siri, wala. Pero kami break time. Mag-break. Normally, may 15 minutes break time tayo. Instead, you eat. Sometimes, it's better to do a power nap than eat because it will boost your energy more than eating. Kung minsan nang eating ka, kasi pag kumain ka, inaantok ka, yung power nap daw po, magpapalakas sa loob. So, bibigay po namin sa inyo ang mga benepisyo ng power nap. Kung di nyo pa ito nagagawa, ito po yun. Isa dyan is boost alertness. Aba, galing. No? A brief nap can help restore energy and increase yung focus mo, making it easier to tackle tasks. Huwag nyo lang pong gagawing 30 minutes more. Kasi pag naging 30 minutes or longer, ito po yung mag-groggy na kayo, parang hindi na kayo. Sluggish, Parang gusto niya ituloy yung tulog. Hindi po yun ang pinag-uusapan natin. It's just a simple, sometimes pikit lang ko, 10 minutes or 10 minutes. Ang laki po ng epekto po nito. Kumisa pa, parang ako, nagdadrive, napagod ako. Kumisa lang po, tatabi lang po ako, just close my eyes, 10 minutes, go uli. So, you can do this even when you work in the office, when you work at home, or whatever you're doing. For example, katrabaho po ako. Minsan, pagod na po yung utak ko. Pagod na, I just close my eyes for 10 minutes. Kesa pilitin mo, no? Kasi pag pinilit mo, mas lalong walang lalabas. It's harder for you to continue working. 10 minutes lang po to 15, tapos balik ka na sa trabaho. Promise po, ang laki po ng epekto in your productivity. May kaibigan ako, sabi niya, nako, Avelin, hindi talaga, wala talaga akong time para magpahinga. Sabi ko, ay nako, pag nagpahinga ka, mas dadami ang time mo. Totoo po Diba? yun. So, kaya po, may mga pag-aaral nga po sa ibang mga kumpanya na may mga tao po, every 45 minutes, they're giving their employees 15 minutes power nap, power rest. Ibig sabihin, you work for 45 minutes, then 50 minutes,
you can power nap because mas malaki daw po yung productivity na lumalabas pag nakakapagpahinga ang utak, puso at katawan ng tao and they work again. Kesa ipilit, ipagpatuloy yung trabaho, kuminsan po productivity goes down. Yes. Number 2, improves cognitive function. Kasi yung power nap can enhance yung memory mo, learning, and problem-solving abilities. Totoo po, Imagine especially if you're working, importante ang problem solving. Okay? So, kung minsan po napansin niya, isang oras na kayo nag-iisip, parang wala. walang Oo. pumapasok kasi nga po pagod na yung utak nyo. Lilinawin ko lang po, hindi po sa lahat ng trabaho applicable to. For example, nasa fast food ka, tapos Hindi ka naman nag-waiter pwede ka, nun. tapos Oo. nag-power nap ka na 15 minutes. Hindi po yun ang pinag-uusapan natin. But to some of us, but even those people, mga waiter, may 15 pwede minutes sila- break sila eh. Oo, pwede naman sila sa lunch break My nila. point is you find a way to do this and it will change the way you work and stress will slowly go away. Number 3, reduces stress. Yeah, totoo yan. Alam nyo ba, yung quick na nap or yung power nap can help reduce stress levels at saka nag-improve to ng mood mo. Totoo po, kung kung stress kayo ngayon, subukan nyo po. Dami yung problema ang iniisip. Naalala ko, sanabi ni Sir Ebican na mabilin, power nap. Relax. Close your eyes. Close. Makikita nyo, unti-unti, ayos na po ang inyong buhay. Number 4, increases productivity. Yun ang totoo eh, di ba? Parang sabi, naku, hindi ako magnanap kasi marami akong hinahabol na deadline. Alam niyo po, by recharging your brain, you can work more efficiently and effectively after a power nap. Sabi ng pag-aaral Napaka-importante yan. po. Dapat sa inyo po, pati pagtatrabaho, hindi lang nabawasan ang stress mo, nag-improve pa ho yung trabaho. Correct. Meaning, Oo. yung trabaho, tatapusin mo ng 3 oras, pwede mo tapusin ng 2 oras. Bakit? Nagpahinga kayo. Kaya palagi namin sasabi ng Ma'am Abilin, take risk pag may Pero time. pag pinilit mo, no, mas lalong tatagal. Kaya nga, rest to give your best. Yeah. Yan. Number 5, enhances creativity. Yan. Sabi ng pag-aaral na yung power nap daw can boost creative thinking. Mas naiisip ka mas maganda by giving the brain a chance to consolidate ideas. Especially po kung utak kung trabaho yung creativity, you need to take the power nap. Kasi po, kuminsan, ako po, creative po ako, marami ko inisip, kuminsan, wala na po talaga ako maisip, pagod na eh. The only way to do that, you need to take a rest. Eto, tanong lang Okay. nila, sir, paano kung mag-power nap ako, na over? Ibig sabihin, umover eh, ng 30 minutes, so nahilo tuloy ako. May technique din po So yan. mga tips, ito tips naman namin for effective power nap. Number 1, set the alarm. Yan! No, limit your nap to about 10 to 30 minutes to avoid deep sleep which can cause growth. So, napakasimple po. May cellphone po tayo lahat. So, set mo, 15 minutes. Stop mo na. 2. O, di okay na. So, may pwede hindi ka ma-over kasi pag umover, laling mag-groggy ka, lalong di ka makapagtaka. Oo. And then, siguro after mo magising, medyo mag-freshen up ka na. Freshen up or maghilamos. Naku, ang dami natin natutunan. Mamaya, tutuloy natin ating usapan sa kung ano-ano mga dapat malaman at gawin para maiwasan ang sobrang pagod at stress sa buhay. Magbabalik pa po ang tulong ko pa sa Magloban. Huwag bibitiw. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Magloban. Vic Garcia bumalik. At Abiling Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Cristel. Gina! Kapamilya, nandito na naman ako. Di ba pag nasa eroplano ka, bago mag-take off, nagpapakita ang flight attendant ng safety demo? Ngayon, aminin mo, nakikinig ka ba? Usually, busy ka or naka-earphones na agad. Pero, here's the thing. If there's an emergency, sino maghahabol ng mga safety demo? Ikaw din, besh! Ganyan din kapag may life insurance agent na nagpe-present sa'yo. Hindi ka rin nakikinig, di ba? Para siyang safety demo ng eroplano, pero hindi mo siya pinapansin. Pero naroon siya para sa'yo in case of emergency. Hindi mo siya laging kailangan, pero when you do, naku, buti na lang nakinig ka sa safety demo. Paano kung biglang nagkaroon ng emergency? Let's say, critical illness, stroke, heart attack, or
bigla kang na-diagnose ng cancer. Buhay ka nga, pero nawalan ka naman ng income. Tapos tuloy pa ang gastos mo. Naku, parang turbulence sa eroplano. Kung nakinig ka sa safety demo, Living Benefits will give you a safety cushion. Sila ang seatbelt at life vest mo to keep you safe while you are navigating a bumpy ride. So next time, huwag kang umiiwas at pagtaguan ng insurance agent mo kasi they are like your life's very own safety demo. Andyan sila para ihanda ka sa biglaang turbulence ng buhay. Kung wala kang living benefits, pag nagka-emergency, para kang nakaupo sa eroplano na walang seatbelt. Naku, besh, delikado yan. Kaya make sure safe ang journey mo. Ito po si Gina Christie, handang tumulong para magkaroon ka ng financial safety instructions. O anong mga besh, gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefit specialist. Ang maganda dito, makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784 or send an email to tulongko@gmail.com. Till next time! Maraming salamat, Gina. For more information about life insurance, tawagan niyo lang po ang mga phone number and details na nakapost sa screen. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong ng ano-ano dapat malaman at gawin para maiwasan ang sobrang pagod at stress sa buhay. Sa ating episode na, Stress Buster. Okay. Dalawa na po yung napag-usapan natin. Number 1. Number 1, review lang, be thankful and make a gratitude. Pasalamat journal. ka, stress will go away. Number 2. Take a power Yan, nap. tulog-tulog pag may time and stress will go away. And of course, number 3. 3, obey God in times of stress. Sige, sabihin niya. Paano yan? Anong koneksyon ng pagsunod kay Lord in times of stress? Napakinig po kayo. Share po namin, this is so powerful para mabawasan ang stress. Alam nyo, ito po ang sabi ng Bible sa Philippians 4 verse 6 to 7. Do not be anxious about anything. Iyan, wag mo ituloy. Tapos Ano yun? si Lord na po nagsabi, do not be anxious about anything. Basically, pang stress connected po yan pa being anxious. Kaya ka na-stress, paano na to. Si Lord po mismo ang nagsabi, do not. Huwag kang magiging anxious, huwag kang may stress about anything. Di ba? Linaw-linaw. Yes, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Yun po. At Oh. ano mangyayari pag ginawa yan? And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ito po. Diyos po nag-utos ito, hindi po ako na pag ginawa niyo daw po pinagagawa niya, na didiscuss namin sa isa pa maya-maya, you know what will happen? And the peace of God that transcends all understanding will rule your heart and mind in Christ Jesus. Ano ibig sabihin dito? Pag ginawa niyo daw po ito, magkakaroon ka ng peace of mind. Hindi pa yun ang mga, nakakita na ba kayong taong stress na may peace? Wala. Normally, pag ikaw at peace, wala kang stress. So, ang ibig sabihin po, pag ginawa nyo ito, walang stress, and you'll peace. At sarap po pag may peace. Siguro, Sirbi, paano mo ba sinabi ni Lord para mawala yung stress? 3 bagay po ang dapat nyo gawin para mawala ang stress sa buhay nyo. Number 1, sabi niya, do not be anxious about anything. Ayan. So, simple. Kahit na sa pera, Okay. kahit na sa relasyon, kahit na sa career, kahit na sa negosyo. Diyos po nagsabi, ha? Anything. Anything, huwag kang ma-anxious o ma-stress about anything. Sinasabi niya, kinukuman sa'yo, huwag, do not. Stress ako dito, kakaisip ko dito, kagagawa ko dito. Huwag mo nga, sabi naman sa nila, huwag mo ganang isipin yan. Huwag mo pag-ubusan ng panahon. Huwag mo pagurin ang sarili mo sa mga bagay na yan. Ha? Paano masusolusyonan to kung di ko to pag-iisipang mabuti? Hindi po sinasabi nila ng pag-isipan, pwede yung pag-isipan. Pag do not be anxious, huwag kang ma-stress sa mga bagay na yun po sinasabi ng Diyos. Sige Lord. Sige Sir Vic, Mama Billy. Ano gagawin ko kung di ako may stress? Ito dapat. Hindi. Dahil sinabi niya, do not be anxious about anything, meron siyang sasabihin sa yung gagawin mo. Gagawin mo ito. Yung number 2, pray with thanksgiving. Ayan. So, Magdanalangin ka na may pasasalamat. tingin ba, naalala mo yung step number 1 natin kanina? Pasalamat ka. Ito po, Diyos mo na nagsabi, ha?
Pag ikaw maraming problemang pinagdadaanan, huwag kang anxious. Ang dapat mong gawin, put your hands together and pray. So, ibig sabihin, lahat ng problema mo, sabihin mo kay Lord, Lord, ito problema ko. So, diba, Lord. Kaya ka nananalangin dahil alam mo si Lord, kayang solusyonan ng problema. Pero habang ginagawa mo yan, pasalamat ka, Lord, salamat po sa pagkakataon ito, nakakalapit ako sa inyo na meron kaming Diyos na handang tumugon sa aming problema, na handang tumulong sa lahat ng aming pangailangan. Ibig sabihin ba, habang sinasabi mo lahat ng bigat ng puso at isip mo, papasalamat ka. Kaya mananalangin ka ng may pagpapasalamat. Yes. Pwede ba yun? Pwede po. As you pray, you always thank God with everything that has happened to you. Oo, kasi prayer is the bridge between panic and peace. Sabi ba siya? Diba? Ito daw yung panic, ito yung stress, ito yung peace. Para Kaya makapunta prayer. ka sa peace, you need to pray. Totoo po yan. If you are stressed right now, the best thing you do is to pray with thanksgiving, and miraculously, because of God's promise, mawala And po sa stress. totoo lang, prayer can move mountains and it can also move hearts. Totoo po. Kala natin matigas ang puso nito, Oo, hindi. kaya ni Lord Kaya yan. ni Lord yan. So, ibig sabihin, kahit gano'ng kalaking problema po, matigas ang puso ng nanay mo, tatay mo, kapatid mo, kayang palambutin ng Diyos yan. Hindi natin kaya, pero kaya. Mismo si Gandhi, sabi niya, prayer is the key of the morning and the bolt of the evening. Kaya kailangan Diba? manalangin sa umaga, manalangin sa gabi. Number 3, Eto ano ang na. dapat gawin? So, hindi ka maging anxious. You pray with Magpe-pray thanksgiving. ka with thanksgiving. Yung pangatlo, pagkatapos niyan, i-present mo daw yung request. Present your request to God. tutulungan niyo, baguhin niyo po yung Diba? asawa ko, baguhin niyo po yung nanay ko, baguhin niyo po. Oo, so Pwede po pinipresent yun. mo na sa Kanya, and yung promise na God, matindi. The peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ. So, ibig sabihin po, pag nangyari po yun, hindi po masamang lumapit sa Diyos at ibuhos Yes. natin lahat yung aning dala sa buhay. Bigay mo lang yun. Mas maganda kay Lord kaysa sa i-rant mo sa Oo, Facebook. kumisa po sa o sa Facebook, social kaibigan media. natin, kamag-anak, kung yun po gawin yun. May problema ka, i-rant mo kay Lord. Hindi po, okay lang po kay Lord yan. Hindi po nagagalit si Lord pag sinabi mo, Lord, paano naman to? Wala kaming pera, wala akong ganito, wala akong ganito. Okay po yan. Gawin niyo kay Lord. Ano po ang mangyayari when we do that? Ito ang mangyayari. Oo, di ba sabi natin, and the peace. Doon na dadating And the yung peace of and God. Sabihin mo yung problema. Oo, and the peace will guard your hearts. Ito lang po, dagdag pa. Sabi niya, come unto me, all that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Invitation po ng Diyos yan. Marami ka tinagdadaanan, problematika. Ang sabi niya, come to me. Diyos na po nagsabi ikaw mismo right now. Sabi nila, lumapit ka sa akin. Ibigay mo sa akin lahat tayong bigat ng buhay. Ako nakakaya yan. You know what will happen? You'll have rest. Walang ka ng stress. And you will rest because God will bless you. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay at ng mga mahal niyo sa buhay. Closing prayer tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagtuturo po niyo po sa amin ng paraan how to remove stress sa aming buhay. Salamat po, especially sa pagkapaalala niyo sa amin that we can come to you and you'll help us remove our stress and you'll bless us with a peace that passeth all understanding. Gabayan niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ay tinalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan, kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buwan. Ako po ang inyong kapamilya, Vic Garcia. Ako na po si Avelyn Garcia. Laging tandaan, sa tulong ko Pasa Mo Global, Gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang